Malaking bagay ito kapag ayaw mong manakaw, di ba? Dahil masama ang panahon lagi ngayon, ang hirap pag-ride. Meron tayo ditong hiniram na Slick 400 ng FKM motorcycle. Gagawa natin ng walk-around review. So itong FKM na 400, ito ay talagang 400cc ang nakalagay sa ORCR. Expressway legal na, kaya mapapansin nyo dito, meron na siyang RFID na chips. Ayan, yung dalawa na yan. North and South yan. Napakatagal na ito sa market, madami natin gumagamit, pero halos yung iba ay hindi pa alam na meron palang Slick 400. Unang-una, sa kanyang harapan, meron siyang multiple na projector headlight, DRL, daytime running light. Napakaganda ng kanyang headlight dahil nga projector, tatlo, ayan, naka-layer, kabilaan. And then, meron din siyang signal light na LED. Tapos, napakataas ng kanyang windshield. Malaking bagay ito, nag-aerodynamic yung hangin dito na hindi bumabangga sa driver. Sa pagmumotor kasi, pagdating mo sa bahay, doon ka nakakaramdam ng pagod kasi nga nababangga ka ng hangin. Tulad ko, meron akong naked bike. Pag uwi ko ng bahay, doon ako nakakaramdam ng pagod. Dahil ang naked bike ay wala nito. So malaking bagay ito, yung adrenaline mo habang nagdadrive ka, hindi mo yun mararamdaman kasi excited ka. Pero pagdating mo sa bahay, pagod ka na. Malaking bagay ito para sa akin. Goods na goods to. Tapos meron siya na retractable na side mirror. Ayan o, adjustable, retractable. Makikita nyo yung 400cc na nakasulat. At saka dito sa baba, meron pa din na naka-emboss na 400cc. Dito sa kanyang board, napakalaki ng kanyang pillion board. Dito din, meron ding step board, yung angkasan. Ang kagandahan nito ay meron siyang option na pwede mong i-disable para hindi mamatay kapag nagsa-side stand ka. Meron din namang i-active mo na kapag sinide stand mo, mamamatay yung makina. Napakalaking bagay nun kasi for safety yon. Meron siyang adjacent dito sa kanyang napakalaki na compartment. Ayan o, makita nyo dalawang kamay ko. Pasok na pasok, ayun. Merong cigarette lighter. Hugutin natin. Ayan o. Andito yung switch na pwede mong i-disable na kapag buhay yung makina, pwede mong i-side stand. Sample. Ito, isa-side stand natin. Hindi siya mamamatay. Pero pag sinits ko to, kulay pula to, at isa-side stand natin, mamamatay siya, di ba? Yun yung sinasabi ko na may option na pwede siyang manualin. Meron na siya ditong built-in na USB charging port. Bukod sa kill switch, meron din siya dito na patay ang pinaka-breaker ng engine. Start natin. Ayan. Itong dilaw na to, pag sinits mo, mamamatay yung makina. O, di ba? Kahit i-start mo, magre-redondo lang siya pero wala siyang power. Pinaka-breaker to. Malaking bagay ito kapag ayaw mong manakaw, di ba? Ang kanyang handlebar ay napakaganda, adjustable yung kanyang preno. Alright ito. Tapos may kill switch, hazard, may manual na buhayan ng ilaw, park light, and then headlight. Starter. Dito naman sa kabila, meron niyang high and low, passing light, busina, signal light. Meron ditong emergency na brake. Kapag nasa taas kayo, paakyat, pwede niyong gamitin to quick release na pinaka-handbrake. Ayan. Tapos pag pupreno kayo, automatic na madi-disable na yan. Ang kanyang gas tank ay naandito sa harapan at meron itong maximum fuel capacity na 13.5 liters na malayo na ang inyong mararating. At pag binuhay nyo naman ang panel, alright, ayan. Combination ng tachometer, analog, and then TFT display niya. Makikita natin na merong ABS, merong distance to empty, ibig sabihin to ay range kilometer bago ma-empty ang gasolina. 270. Kulay blue is full tank, pula empty. And then ito yung kanyang temperature ng makina. Kilometer per liter, 4.4 liters battery voltage, speed kilometer per hour. Hindi naman ang mahalaga yan. Driving distance, 1 kilometer, driving time. Nasa Pilipinas naman tayo, laging ginagamit is kilometer per hour, hindi miles per hour. So yung kanyang odometer is naka 11,000 na natatakbo. Kagandahan dito, tire pressure, mahalaga yan. Hindi lang natin alam kung paano maglipat ng PSI. Dapat sanay tayo ng PSI. Kung baga 32 PSI, 35 PSI. And then yung kanyang speedometer, dalawa, meron dito. At yung kanyang RPM. Ang bigat nito, 200 kilograms. At ang kanyang seat height, hindi natin alam kung ilang millimeter yan. Medyo tip 2 lang ang 5'4". Ako kasi lapat na lapat. 5'8 ako kapag ganito nakasapatos or nakatsinelas. Mataas tingnan dahil malapad yung upuan. Pero mababa lang yung kanyang seat height. Kaya kayang-kaya ng 5'4 to. Equip ito ng ABS. Wala itong traction control pero siya ay naka-ABS na.
Tapos naka 2-pot caliper ng piston brake na single disc brake. And then yung kanyang rim mags ay 14 inches ang harapan. Pinalitan natin siyempre yan ng gulong na beast tire. Pero ang kanyang gulong sa likod ay naka 13 inches na 150 by 70 by 13. At napakaganda ng kanyang single exit na tambucho. Tapos dito makikita nyo yung kanyang integrated na grab bar ay napakaganda. Plastic siya pero ang design niya ay parang carbon type. Keyless na siya, ayan, pero meron siyang pang manual dito na kapag nalobat, pwede nyong buksan. Nandito lang sa ilalim bubuksan itong inyong upuan. Bukod doon, pwede nyo pindutin at i-hold nyo lang tong unlock ng upuan ayon hanggang sa lumagitik. Ito na yung kanyang compartment na nakalagay ang ating sticker na Boss Big Vlog. Siyempre, rider tayo, meron tayong kapote. Kung mapapansin nyo dito, kahit na hindi natin subukan, hindi kakasya dito yung whole face na helmet. Pero yung manipis na half face, kakasya dito. Kagandahan dito, meron pa dito ng isang pinakamalalim na napakarami mo pwedeng ilagay. Ayan. Sa banda rito, nandito yung kanyang mga lagay ng coolant saka ng mga fluid. Maganda rin siyang isugod sa baha na kahit hanggang dito. Kahit lubugin tambucho, hindi siya titirik. Dahil nga, dito siya kumukuha ng hangin. Dito yung intake niya. Ang kanyang tail light ay fully LED na. Ang kanyang turning signal light is puro LED na din. Napakaganda nitong motor na to. Ang tagal na to sa market, almost ilang taon na. Pero ang presyo nito is napakamura. Yung mga competitor na katulad nito, sa iba, ang presyo nasa 300 plus, 350 yung SRP. Pero ito, talagang 288,000. Yun na yung kanyang SRP. And then, pwede tong hulugan. Sa mga gustong mag-avail, PM nyo lang ako, tutulungan ko kayo. Ride safe everyone.